Napapansin ba ninyo na ngayon ay may mga kanya-kanyang galaw, operation pakilala, operation pagbabago, at yung iba niya na operation namamangka sa dalawa o tatlong ilog. Ang tinutukoy ko po ay mga politiko, lalo na sa national position, sa Senado. Ayan. Sa Kongreso, wala tayong masyadong masasabi dyan kasi solid ang mga kongresista. Majority ng mga congressman ay sumasang-ayon sa ating demokrasya at pinapairal ng mga batas at programa ni Pangulong Marcos. Sa Senado lang ho talagang kakaunti sila, 24 lang. Marami diyang re-electionist. Maghahalal tayo ng another 12 senador sa Mayo ng 2025 o isang taon, eksakto na lang. Isang taon na lang. At eleksyon na naman. Kaya ho dyan lumulutang yung mga nagkukunwari, makabayan, nakukunwari ay may malasakit sa gobyerno pero dati anti-administration, o di ba? Yan yung mga namamangka sa dalawang ilog. Naghahanap ng kakamping butante sa kampo ng administration, sa kampo ng oposisyon, at sa kampo ng anti-Marcos. Tatlo ho kasing grupo yan eh. Tatlong grupo ho yung mga gumagalaw dito sa ating bansa. Ang pinakamalakas ay yung administration follower supporters. Sumunod yung pinklawan, dilawan, lehitimong oposisyon na naniniwala sa mga programa ng administrasyon. Yung anti-Marcos, alam niyo kung sinong grupo yan. Isa naman ang layo niya. So yan yung tatlo. Kaya nga may namamangka hindi lang sa dalawa, kung hindi tatlong ilog. Ingat tayo dyan. Di ba? Ingat po tayo. Maraming mapanlinlang at nagsisimula na. Lalo na ngayon, kababalik lang po ang Kongreso. Bumalik na kahapon after mahigit na isang buwan ang kanilang recess. Nako, aniwala kayo, maraming magsasakayan sa mga investigation in aid of legislation, magpapail ng mga resolution para mag-imbestiga, trabaho naman nila yon, pero lulutang at lulutang. Pag ang mga committee hearing ay mag-iimbestiga laban sa gobyerno, marami yung mga congressman na dating hindi nagpapakita sa hearing, present yan, darating yan. Pag yung hearing naman ay tungkol sa pag-iimbestiga tungkol sa grupo ng mga anti-Marcos, lalo na mga Duterte at Kibuloy, iba pa, atingan ninyo. Mabibilang mo sa daliri lang natin ang mga a-attend na congressman dyan. Na senador. Okay? Yan. Kaya kung magsuri tayo, wala pong labag sa batas o walang lalabagin sa batas. Tayo mga Pilipino na kumilatis, kilalanin mabuti ang galaw ng mga politiko kasi baka malin lang na naman kayo. Baka magsisi na naman kayo. Alam mo yung senador, pag ibinoto niya at nanalo, 6 na taon kayo magsisisi. Katulad kay Robin Padilla, ang dami nagsisisi na, di ba? Pero wala kayong magagawa hanggang 2028 pa yan election. Hindi naman po impeachable official lang ang senador, elected niyang mga yan. Ang impeachable official lang, president, vice president, at mga constitutional body. Kaya ang Senado po, hindi po yan. Pwede silang mag-resign kung mayroong delikadesa. Kung walang delikadesa, hindi magre-resign. So magtitiis ka ng 6 na taon. Kaya mahalagang pumili. Dahil pag nagkamali ka, matagal-tagal ang pagtitiis. 6 na taon eh. Yan. Yung re-electionist po ng mga senador, graduating na. Kailangan kumandidato uli sila kung gusto pa nila sa 2025. Ayan ang susuriin natin. Ako naniniwala, sintabi na po, maraming pangalan na hindi pa naging senador. Maraming matatalino, magagaling, totoo na may malasakit at pagmamahal sa ating bansa na hindi pa naging senador. Subukan natin bagong pangalan, bagong talino, bagong prinsipyo, baka may pag-asa tayo. Yung mga pabalik-balik lang dyan, binobola lang kayo. Naging senador na ng 2 beses, 3 beses, pero babalik pa dyan, ingat tayo dyan. Okay? O yung mga nandyan na, pero nagkukunwari sila yung makabayan, sila yung makatao, ay gusto pa rin matuloy dyan, manatili dyan, ingat pa rin tayo, hindi ko nila lahat. Kaya exclusive sa ating lahat na butante. Kung di ako nagkakamali, baka aabot tayo ng 75 million voters na ngayon. Kasi ongoing yung registration. By the way, baka hindi pa nakakapag-registro kayo. Yung transfer o new registration, ongoing po yan. 1 taon ng registration kasi pag hindi kayo nakapag-registro, sayang, hindi kayo makakaboto. So baka umabot to sa ngayon, baka sa tingin ko, baka umabot na ng 75 million ang registered voters kasama ang OFW, mga kababayan sa abroad. So ganun kalaki. Kaya lahat tayo doon tayo po ay, tawag dito, magsuring mabuti.
Kasi ang senador, ang isang kandidatong senador, pag nakakuha ng 15 million vote, pataas, baka nga maging senador na yan. Eh, kung mali ang ibinoto nyo, magsisisi kayo. Ha? Para hindi sisihin ang sarili, para hindi madismaya sa performance ng mga senador, alamin ninyo yung talagang may kakayanan. Okay? Kahit hindi abogado, pero may prinsipyo para sa bayan, pwede yun. Pero kung halimbawa, puro yabang lang, puro forma lang, dahil sikat, dahil mapera, dahil kung ano-ano, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling magsalita, hindi po yun ang qualification. Di balin tahimik, pero malalim ang mga kayang gawin. Yun ang tip ko sa inyo. Simple lang, pero may talino at may prinsipyo, may pagmamahal sa bayan. Kung hindi natin kailangan yung maiingay, mapuporma, yung mga maraming sinasabi at kung ano-ano, puro bulahan yan. Hindi naman yan magagawa pag nandyan na sila. Kaya hindi po ako nakikialam sa inyo, binibigay ko lang po yung mga posibleng mga basihan para pumili. Malapit na po kasi, 12 senador ang ilalagay natin, another district congressman, another party list congressman, at yung governor, baka sumabay pa ang barangay, so hanggang barangay chairman yan. Ganong karami. Kaya magparesto kayo kung hindi pa kayo botante o registered. Tulungan natin si Pangulong Marcos. Luzon, Visayas, Mindanao po ang pagbibigay ng ayuda kahit na ngayong napakainit ng panahon. Grabe ang init sa Pilipinas. Pinakamababang temperatura dito ay 47, umaabot na ho ng 53. Pero ang ating Pangulo ikot ng ikot, galing Mindanao, tapos nagpunta ng Visayas, nagpunta ng Luzon, nagpunta ng Mindoro, ngayon kahapon bumalik ng Mindanao, ganun po. Pero sa kabila po ng ginagawa ng ating Pangulo, sinisiraan pa rin ng mga anti-Marcos. Yung isang grupo, yung Piklawan, Dilawan, hindi ho naninira sa gobyerno eh. Nakamonitor lang sila at kailangan sinusuportahan kung yung ginagawa ng ating Pangulo. Yung mga anti-Marcos lang ho talaga ang maingay, lalo na yung kailang mga vlogger. Wala silang nakitang kabutihan, wala silang pakialam sa ginagawang pagsisikap at ginagawa ng Pangulo, ikot ng ikot sa buong Pilipinas at sa buong mundo para mapalakas ang ekonomiya, makapagbigay ng ayuda, masimulan ang mga proyekto, magawa ang mga dapat gawin para sa taong bayan. Hindi nila sinisilip yan. Sa kanila totally, wala silang nakita dahil gusto nilang palitan at ilagay ang kailang gustong maging Pangulo para magamit nila sa kailang mga personal interest. Ingat tayo dyan. Meron pa nga silang deadline na sinasabi, July 31, kalokohan yan. Sa June 30, 2028, bababa si Pangulong Marcos. Doon matatapos ang kanyang term. Hindi this coming July. Kasi sinasabi ng mga anti-Marcos, ngayon daw this coming July ay dapat mawala na ang ating Pangulo. Ilalagay na nila yung kanilang gustong maging presidente. Di ba? Nakita mo? Wala namang national agenda kung hindi magpalit lang, wala naman nung magagawa. Di ba? Huwag tayong magparin lang dyan. Daanin natin sa political exercise na sinasabi ng saligang batas ang pagpapalit ng liderato ng bansa. Hindi sa agawan, hindi sa persahan, hindi sa takutan, at hindi lalong-lalo na sa mga paninira ang kanilang ginagawa.